Istorya Tagalog Horror Stories. Napangiti si Aliyah nang makita si Conrado habang inaayos nito ang banig na hihigaan nila. Nakabukas ang electric fan at nakatutok na rin sa kanilang pwesto. Nakangiting nag-anyaya si Conrado kay Aliyah at sinabing, "Mahal ko, matulog na tayo." Matapos ihayag ang isang kamay, lumapit siya rito at tinanggap ang kamay nito. Pagkaupo ay hindi muna siya humiga. Sa halip ay umunan siya sa balikat na lalaki habang nakasandal sa manipis na pader at nananatiling ganoon sa loob ng ilang minuto. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na hindi siya makapaniwala. Maya-maya ay nag-angat siya ng muka nang marinig ang sinabi ni Conrado. Nakatingin ito sa kawalan habang nakangiti. Malapad namang ngumiti si Aliyah at nagtanong kung tungkol saan. Binaling ito ang tingin sa kanya at sinabi ni Conrado na kasama niya ngayon ang mahal niya. Lumapad na rin ang ngiti nito sa mga labi at ginawaran siya ng halik sa noo. Napaismid naman siya bago pa birong umirap at sinabing mahal daw, pero bakit siya nasa piling ng ibang babae? Bahagya siyang umusog palayo kay Conrado at pinagkrus ang dalawang braso sa harap ng dibdib. Natawa naman si Conrado. Bakas ang pagsisisi sa tinig nito nang sinabi ni Conrado na ginawa ko iyon para lumayo ka, Aliyah. Doon nagtaka si Aliyah sa sinabi ni Conrado. Nilingon niya ang binata habang nakakunot pa rin ang noo. Sinabi ni Aliyah kung bakit iyon nagawa ni Conrado at kung talagang mahal siya ni Conrado ay dapat ipaglaban niya ang nararamdaman nito para sa kanya. Nakangiting tumango si Conrado bago lumapit at umusog din palapit sa kanya at humalik sa balikat niyang nakalantad. Sinabi ni Conrado na kaya nga hinabol kita dahil handa siyang ipaglaban si Aliyah. Napalunok siya nang makaramdam ng kilig sa mga binitawang salita ni Conrado. Gusto niyang matuwa at sumigaw sa parehong oras. Pero nang muling maisip ang sinabi nito, ay bahagya siyang natigilan. Matamis sa unang dinig, pero kung iisiping mabuti, may hindi siya nagustuhan. Napatanong si Aliyah kay Conrado kung hindi pa ba siya handang ipaglaban siya noon. Bahagyang natigilan si Conrado sa tanong ni Aliyah. Matagal itong nakatitig sa mukha niya saka malungkot ng ngumiti. Ngumuso si Aliyah bago umirap kay Conrado at sinabing bakit ayaw nitong sagutin ang kanyang tanong. Natawa naman si Conrado kay Aliyah at sinabing ang arte naman niya. Mabilis siyang sumimangot sa sinabi ni Conrado. Bakas ang pinaghalong pagkagulat at inis sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng natawa si Conrado. Napakasaya ni Conrado sa mga oras na iyon. Ang tagal niyang hinintay ang sandaling ito, pero hindi niya ni minsan naisip na sa ganoong sitwasyon sila magkakaaminan ni Aliyah. Umismid si Aliyah at muling umusog palayo. At dahil sa maliit lamang ang espasyo ng silid, naabot na ng dalaga ang manipis na pader ng kwarto. Nagbuga naman ng hangin si Conrado bago muling umusog papalapit kay Aliyah. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na mahal niya ito, pero anak siya ni Tito Abrenica, isa sa mga mayayamang businessman sa bansa. Napakalaki ng agwat nila at sino ba naman siya. Natigilan si Aliyah at mabilis na nilingon si Conrado ng mga sandaling iyon
ay may banayad ng ngiti sa mga labi. Nakatitig ito sa kanya pero halata niyang malalim ang iniisip nito. Ngumiti siya rito bago mabilis itong hinalikan sa mga labi. Bigla namang natulala si Conrado habang nakatingin sa kanya. Hindi nito inaasahan ang ginawa ni Aliyah. Sinabi ni Aliyah na ikaw si Conrado Herrera, ang lalaking mahal na mahal niya. Namumula si Aliyah sa sariling sinabi. Hindi niya inaasahan na malaya na niyang masasabi sa binata ang tunay niyang nararamdaman. Kanina lang, buong akala niya ay hindi niya ito makikita pa. Kaya laking gulat niya nang bumungad ito sa kabilang daanan ng bus habang hinahanap siya. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na kinakabahan siya kanina noong isa-isahin niya ang mga bus at hindi niya ito makita. Akala niya ay nasa Manila na si Aliyah. Kinuha nito ang kamay ni Aliyah at dinala sa mga labi nito. Pigil ang ngiti ni Aliyah nang muli niya itong yakapin bilang tugon. Nahiga na silang dalawa at mabilis siyang umunan sa dibdib ni Conrado. Sinabi ni Aliyah na paano siya aalis ay wala naman siyang dalang pera. Pagbibiro niya kay Conrado, tanda pa ni Aliyah kung paano siya umiyak nang pababain siya ng konduktor ng bus dahil wala siyang pera. Gustuhin man niyang bumalik kay Conrado pero hindi niya alam kung paano. Dahil sa kanyang sinabi kay Conrado ay natawa naman ito. Nangungunot ang noong tinitigan siya nito habang naiiling. At sinabi ni Conrado kay Aliyah na tapang-tapangan lang pala ito maglayas ay wala naman pala itong dalang pera. Pang-aasar pa ni Conrado sa kanya. Hindi naman nabigo si Conrado dahil mabilis na nagsalubong ang dalawa niyang kilay. Hindi na iyon pinansin ni Conrado. Nakangiti itong pumikit habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Malapad ang ngiting isinuksok niya ang sarili sa katawan nito. Simula na mangyari ang masamang bangungot sa mansyon ay ngayon na lang uli siya naging ganoon kasaya at dahil iyon kay Conrado. Gumising siya nang may malapad ng ngiti sa mga labi. Nang lingunin niya sa pwesto nito si Conrado ay wala na roon ang lalaki. Nang maisip ang mga pangyayari kagabi ay nasisiyahan siyang tumayo at kinuha ang lahat ng kailangan sa panligo. Bago lumabas ng silid tulugan ay inayos pa niya ang nakalugay na buhok. Kinagat-kagat din niya ang ibabang labi upang dumaloy ang dugo at mas lalo itong pumula. Nakangiti siyang dumungaw sa pintuan at bumungad sa kanya ang abalang lalaki. Nagluluto na ito ng agahan nila. Matamis nang ngumiti si Aliyah at binati si Conrado na good morning mahal ko. Mula sa niluluto ay nabaling sa kanya ang atensyon ng binata. Mabilis na sumilay ang malapad na ngiti sa mga labi nitong nang makita siya. Sumagot si Conrado kay Aliyah na magandang umaga rin mahal ko. Sandali itong may kinuha sa mesa at nang makalapit sa kanya, iniabot nito ang 3 pitas na kulay pulang gumamela. Mabilis na namula ang mga pisngi ni Aliyah habang tinatanggap ang 3 pitas na bulaklak. Sinabi ni Conrado na pinag-igib niya na ito ng tubig panligo at kinuha ang kamay niya upang alalayan si Aliyah sa pagbaba. Ngumiti siya rito bago dumiretso sa labas at tinungo ang paliguan. Tila siya'y hinihele ng langit sa sayang nararamdaman. Iba talaga magpasaya ang pag-ibig. Pagkapasok niya sa loob ng paliguan ay bumungad sa kanya ang 2 balde ng puno ng tubig. Kung hindi pa sila nagkaaminan ay hindi man lang siya ipag-iigib nito. Naiiling na tuluyan siyang pumasok upang makaligo na. Samantala, nakangiti namang inilapag ni Conrado ang mga longganisang niluto niya.
Nabili niya ito sa isang lalaking naglalako ng mga karne na galing pa sa kabilang baryo. Bumili na siya ng longganisa at isang buong manok na balak niyang lutuin mamaya para sa hapunan nila ni Aliyah. Matapos maligo ni Aliyah, nakatapis lang ito ng puting tuwalya nang muling pumasok sa kubo. Tila pasadya pa itong naglakad ng matulin habang malapot ang tingin sa kanya at may nangaakit ng ngiti sa mga labi. Napalunok siyang naupo sa silyang habang humuhugot ng malalim na hangin. Isa iyon sa mga rason kung bakit ayaw niyang may namamagitan sa kanila ni Aliyah, maliban sa kung anong mayroon sila noon. Tumingin siya sa ibaba ng pantalon niya sa parteng nakabukol. Baka hindi niya mapigilan ang sarili at magalaw ito. Siguradong hindi siya mapapatawad ng tatay ni Aliyah kapag nabuntis niya ito sa ganoong kalagayan nila. 20 minuto lang ang hinintay niya at pagkatapos ay lumabas na ng silid ang babae. Nakasuot ito ng dilaw na bestida na may disenyo ng maliliit at kulay puting bulaklak. Natigilan siya at bahagyang natulala nang makitang nakasabit sa kanang parte ng tainga nito ang isang gumamela na bigay niya. Gumuhit sa isang matamis na ngiti ang mapupulang mga labi ng babae. Nagtanong si Aliyah kay Conrado kung kakain na ba sila, saka umupo sa silyang katabi niya. Napakurap siya at tumango rito at sinabing, "Oo mahal, kakain na tayo." Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Pakiramdam ni Conrado ay nagiinit ang buo niyang muka at pati katawan. Kung dahil ba sa kadahilan ng nasa tabi niya ang dalaga o baka dahil sa nakita kanina ay hindi niya alam. Basta init na init ang pakiramdam niya habang katabi ito. Hindi kagaya ng dati na madalas si Aliyah ang nagsisilbi sa kanya. Ngayon naman ay pinagsisilbihan niya ang dalaga. Siya na nga ang naglagay ng kanin at piniritong itlog at longganisa sa plato ni Aliyah. Ipinagtimpla na rin niya ng gatas si Aliyah. Sinabi naman ni Aliyah na hindi siya sanay, kuya. Natatawa nitong turan. Natigilan si Conrado nang marinig ang itinawag sa kanya ni Aliyah. Naibaba niya ang hawak na korbyertos at tinitigan ito ng maigi. Inulit pa niya ang sinabi ni Aliyah na kuya. Natawa naman si Aliyah at nagsorry ito at sinabing nasanay kasi siyang tawagin na kuya si Conrado. Pinisil niya ang ilong ng babae bago bahagyang natawa. Sinabi ni Conrado na masanay na itong pagsisilbihan siya dahil mahal niya si Aliyah. Sandaling natigilan si Aliyah at pigil ang ngiting umiling at sinabing nasanay siya sa pangaasar ni Conrado. Pabiro siyang inirapan ng babae. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, manaka-naka niyang sinusulyapan si Aliyah. Gusto niya sanang ibuka ang bibig pero hindi siya makakuha ng tiyempo. Masayang nagkukwento ang dalaga tungkol sa mga taong nakilala nito noong nakipagkaraoke ito sa bahay ni Nando at Hilda. Nakakuha lamang siya ng magandang tiyempo noong naguhugas na sila ng mga plato. Tahimik si Aliyah habang mariin ang titig nito sa platong hinuhugasan. Tila seryosong seryoso ito sa kanyang ginagawa. Nagpahid siya ng basang kamay bago niya hinalikan sa pisngi nito ang babae at niyakap mula sa likod. Bakas ang pagtataka kay Aliyah. Hinigpitan niya ang yakap dito bago ibinaon ang muka sa leeg nito. Bumulong si Conrado kay Aliyah at sinabing matagal na sana itong gustong gawin niya kay Aliyah. Napangiti naman ang dalaga sa narinig. Nagsorry si Conrado kay Aliyah at sinabing napakatuwag niya at natakot siya sa pwedeng mangyari.
Hindi na nagsalita si Aliyah. Sa halip, ipinikit nito ang mga mata habang nakangiti at nakikinig kay Conrado. Sinabi ni Conrado na natatakot siya na mawala sa kanya si Aliyah. Doon na tuluyang bumitaw ang dalaga sa pagkakayakap sa kanya. Hinarap niya si Conrado at matamang tinitigan sa mga mata at sinabing hindi siya mawawala kay Conrado. Nagningning ang mga mata nito habang sinasabi iyon. Ngumiti siya at maagap niya itong hinalikan sa noo bago mariing tumitig sa mga mata nito. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na magpakalayo-layo na sila. Sumama na ito sa kanya. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi ni Aliyah. Ang kislap sa mga mata nito ay napalitan ng pangamba. Malungkot na tinanong ni Conrado si Aliyah kung ayaw ba nito. Nagbuga naman ng malalim na hangin ang dalaga. Malungkot itong tumitig sa mga mata niya at ngumiti. Sinabi ni Aliyah na hindi habang buhay ay makakapagtago sila at kailangan siya ng kanyang daddy. Ilang beses na palunok si Conrado bago bumuntong hininga. Naiintindihan niya si Aliyah. Inaasahan na rin niyang ganoon ang magiging reaksyon nito. Biguman ay hindi siya nagsising itanong iyon sa dalaga. Kinuha niya ang mga kamay nito at mahigpit na hinawakan. Sinabi nito na ipaglalaban kita, Aliyah, kahit anong mangyari at hindi niya ito hahayaang may masamang mangyari. Nagtakang nagtanong si Tio Gado habang kasamang naglalakad ang binatang si Anjo. Tinanong ni Tio Gado si Anjo kung sigurado daw ba ito. Tumango ng ilang ulit si Anjo at sinabing, "Opo, sabi ng nanay ni Carlos ay kagabi pa hindi ito umuuwi." Nakaramdam ng kaba si Tio Gado. Gusto niyang siguraduhin kung nawawala nga talaga ang kaibigan ng binata o baka nasa bahay lang ni Soliman dahil sa pagkakaalam niya matalik na magkaibigan ang dalawa. Pero nang maalala na halos wala rin sa katinuan si Soliman dahil sa pagkamatay ng mag-ina nito, mas tumindi ang kabang nararamdaman niya. Patungo sila dapat sa bahay ni Nando at Hilda dahil baka naroon pa ang lalaki mula sa pakikipag-inuman sa nagdaang gabi. Pero hindi pa man sila nakakalayo mula sa bakuran niya ay narinig na niya ang pagtawag ng isa nilang kapitbahay na si Marites. Nakatayo si Marites sa labas ng bakuran nito kasama ang dalawa pa nilang mga kapitbahay na sina Ursula at Val. Tinawag ni Marites si Gado at sinabing may itatanong siya dito. Nakaismid pa ito na tila may nasagap na namang hindi magandang chismis. Napilitan silang lapitan ang tatlo at naghintay sila sa itatanong ng mga ito. Bago magtanong ay nilingon muna ng babaeng nagngangalang Marites ang bakuran niya at saka ngumuso. Nang sundan niya ang tingin at inginong nguso nito ay nangunot ang noo niya nang makita ang kubo kung saan nakatira sina Aliyah at Conrado. Nakataas ang isang kilay na nagtanong si Marites kung si Conrado daw ba at Aliyah ay tunay na magkapatid. Nagkatinginan naman sila ni Anjo. Pilit na pinapaamin nila si Tio Gado. Segunda pa ng babaeng si Val. Akala mo'y responsibilidad niyang magpaliwanag sa mga ito tungkol sa dalawa. Nagbuga siya ng hangin at nagsabing bakit at anong problema at bakit niya itinatanong iyon. Magkasalubong ang kilay ni Tio Gado na nagwika sa mga ito. Sumagot ang nakapamaywang na si Ursula at sinabing itong si Marites ay nakita raw niya ang dalawa na magkayakap. Nanlaki ang mga matang umiiling pa ito. Tumango-tango naman ang dalawa na sina Marites at Val at muli silang nagkatinginan ni Anjo. Sinabi ni Anjo na ano ang masama kung sakaling ang magkayakap ang dalawa magkapatid naman sila.
Tumaas ang isang kilay ni Marites at matamang tinitigan ang binata. Sinabi ni Marites na nakayakap si Conrado mula sa likod ng babae at hinahalik-halikan niya itong si Aliyah at tinatanong niya kung gawain daw ba iyon ng dalawang magkapatid. Doon na natigilan sina Tio Gado at Anjo. Si Tio Gado ay mabilis na napalingon sa kubo habang nakalitaw ang mga gitla sa noo, habang si Anjo naman ay lihim na napapailing. Mahinang tinapik ni Ursula sa balikat si Gado at tinanong ulit kung magkapatid ba talaga sila. Matagal siyang hindi nakasagot sa tanong ng babae. Naghihintay naman ang tatlo sa sasabihin niya. Makalipas ang ilang sandali, tinitigan niya mula ulo hanggang paa ang tatlong mga tsismosa na hindi pa man tapos sa mga gawaing bahay ay nakikichismis na sa buhay ng iba. Sinabi ni Tio Gado na sa dami na nangyayari sa baryo nila ay nagawa pa nilang pag-usapan ang ibang tao. Sa halip na magchismisan ay mabuti ay manatili na lamang sila sa mga bahay nila at alagaan ang pamilya nila. Nilisan niya ang tatlo at may pagmamadaling bumalik sa bakuran niya. Bago tuluyang pumasok ay muli niyang nilingon ang binatang si Anjo. Sinabi ni Tio Gado na mauna na ito at susunod na lamang siya. Matapos sabihin iyon ay dumiretso siya sa kubo kung saan naroon sina Conrado at Aliyah. Hindi pa man nagagawang kumatok ay natigilan na siya nang marinig ang tawanan ng dalawa mula sa loob. Bahagya siyang napailing ngunit hindi napigilan ang pagsilay ng maliit na ngiti sa mga labi. Alam niyang darating sa puntong iyon ang dalawang ito at oras lang talaga ang hinihintay niya. Itinaas niya ang kamay at kumatok sa pinto at tinawag si Conrado. Sumigaw naman si Conrado mula sa loob at sinabing sandali lang tiyo. Makalipas ang ilang sandali, pumukas na ang pinto at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Conrado. Pinapasok naman niya si Tio Gado sa loob. Sinabi ni Tio Gado na huwag na at hindi naman siya magtatagal. Ngumiti naman ito at naghintay na sunod niyang sasabihin. Sinabi ni Tio Gado na nakita sila ng isang kapitbahay nila na nagyayakapan ni Aliyah at tinanong kung sila na ba. Mabilis na naglaho ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Nakita man niya mula sa likuran nito si Aliyah, nakatayo sa bungad ng pintuan ng maliit na silid at tila hinihintay rin ang magiging tugon ng binata. Makalipas ang ilang sandali ay narinig niya ang pagbuntong hininga ni Conrado at sinabing hindi po, tiyo.